uusap tayo mga ka-angel, yung mga top city sa Alberta kung kayo ay lumipat dito sa Alberta. Hula ho mga ka-angel, ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel ay sunny sa Calgary. So it's a good sign na medyo walang ulan dahil medyo sunny siya. Pero ang temperature ngayon sa Calgary mga ka-angel ay 19 degrees more or less. So hindi siya mainit, hindi rin kalamigan. So which is good. At pwede tayong maglakad-lakad, pwede tayong punta sa park, pwede tayong lumabas na walang payong. Mga ka-angel, hindi uso dito ang payong pagka maaraw. Kasi nasa Canada tayo, sa Pilipinas lang po yun, yung pagpapayong ka pag maaraw, hindi po uso dito. Hindi po kahit pa naulan, usually jacket na lang ginagamit. Kaya wag tayong magdala ng payong kasi baka pagtitinginan lang po tayo. Joke lang po. Nasa inyo pa rin po yan kung gusto nyo magpayong. Pero dito sa Canada hindi uso yung payong pagka maaraw. Pag maulan may mga gumagamit, pero usually wala, bisibihira. So mag-uusap tayo mga ka-angel, magkukwentuhan tayo para maiba naman at lagi na lang mga video sa travel natin para at least may iba-iba lang may yung mga pinapanood ninyo. So uusap tayo mga ka-angel, yung mga top city sa Alberta kung kayo ay lumipat dito sa Alberta. Ito ay sa aking opinion at aking lang mga pinag-research kung ano yung maganda. So mga una sa listahan natin mga ka-angel ay of course, unahin natin yung mga smaller city ay A3 mga ka-angel. Yan. Bakit? Yung A3 mga ka-angel ay almost there na, almost lahat andon. Kasi malapit siya sa Calgary, suburban na siya ng Calgary. At kung gusto nyo away from the city ay doon po sa A3 ang the best location. Pwede rin mag-retire doon kasi andun na lahat. Kung ano yung may offer ng Calgary, andun din siya. Almost everything is there. Ang pagkakaiba na lang po yung mga tall buildings. Other than that ay mga establishment is kompleto. May superstore sila, mga Canadian Tire like that. So number 1 sa listahan natin mga ka-angel ay A3. At saka additional sa A3 mga ka-angel, puspusan din po ang construction ng mga new communities doon. Almost magdudugtong na sila sa boundary ng Calgary. At latest ang naging nakita at nabasa sa news ay yung pagkakaroon ng isang hospital or like a health center in between Calgary at saka A3. So magandang development yan kasi ang closest na big hospital pag nasa north ka ay yung Peter Lahid dito sa northeast. So dahil nag-grow yung population po ng A3 ay kailangan ng additional hospital. Okay mga ka-angel, yan po ay A3. Second is of course nasa north naman, St. Albert, Alberta. Yan po yung malapit sa Edmonton din na almost similar sa A3. Nasa north siya ng Edmonton na maganda rin po. Almost similar sa A3 na halos andun na po lahat. Close to Edmonton at maganda po yung ambience. So at nabobot po yung St. Albert mga ka-angel na one of the most livable city in Alberta at yung crime rate is mababa rin po. So yan mga ka-angel, St. Albert
Alberta. Pamunta na po tayo sa pangatlo, mga ka-angel. Of course, hindi nawawala dyan yung gitna. Gitna means between po ng dalawang major city ng Alberta, yung Edmonton at Calgary. So andyan po yung Red Deer. Red Deer, mga ka-angel, ay nasa gitna talaga siya ng dalawang major city. At pag from Calgary, less than 2 hours. Pagkapunta po ng Edmonton, less than 2 hours din. Kaya tamang-tama lang na away from 2 big cities. Kung gusto niyo medyo tahimik konti na pero malaking city, Red Deer po ang best location. Mandyan po yung malapit yung Sylvan Lake. Andyan po yung mga papunta ka po ng Jasper. In between, doon ka lang sa punta ka lang sa Saskatchewan crossing, going to the west side, papunta ka ng Jasper, medyo close po doon. At yung A3, mga ka-angel, ay naglalaro siya sa 3rd at 4th biggest city ng Alberta. So naglalaban po sila ng Lethbridge. So dahil po malaki yung economy, ay talagang naglalaban sila ng Lethbridge sa 3rd at 4th place, either sa dalawang city na yon. So may Jollibee po doon. So pupunta na po tayo sa pang-apat. So ilalagay natin sa pang-apat sa listahan natin, mga ka-angel, ay siyempre andyan yung unahin natin yung mga city. Yung Grand Prairie, mga ka-angel, ang location niya, I think it's around more than I think around 4 hours, something like that, from Edmonton. Nasa location niya po ay nasa northwest ng Edmonton. So malapit na po sa boundary ng British Columbia, sa northwest ng Alberta. So Grand Prairie, mga ka-angel, ay isang major city din ng Alberta. At one of the cheapest city to live in Alberta. At saka nag-arrange lang po ng mga bahay dyan, yung mga talagang bahay na ng mga front garage o mga ganun, mga back garage, is around 300 more or less. So cheap po siya. May airport din po, no problem. May mga Costco like that. Kompleto po siya. So parang just like Red Deer, Grand Prairie is one of the top choice also pagka mag-move po kayo dito. Kumbaga kung gusto niyo ng medyo smaller city compare po sa Edmonton, Calgary. So yun po, mga apat natin, mga angel, ay Grand Prairie. So punta tayo sa number 5. So yung number 5 sa listahan natin, mga angel, ay going to the south po tayo, ay Medicine Hat. So isa rin po siyang major city na kompleto po, parang Grand Prairie din. Nandun na po lahat, may mga Costco rin po yan. At malapit po sa border po ng Saskatchewan. At malapit po siya sa isang sikat na provincial park na between Saskatchewan at saka Alberta, yung Cypress Hill, na parang bump ang style na maraming activity, or national park na naghahati po yung Alberta at saka Saskatchewan. So maganda rin po, punta rin niyo po yung Cypress Hill sa boundary po ng Alberta at saka Saskatchewan. Access malapit po sa Medicine Hat. So Medicine Hat is around 300 more or less po ang mga bahay din dyan. At maganda rin po, hindi rin po kayo maboboring kasi kompleto rin po siya. May mga shopping mall din. So okay din po siya. So yun po, Medicine Hat. So yun na po tayo sa susunod, ay siyempre yan po yung katabi ng Medicine Hat ay yung Lethbridge. Ang anim po natin ay Lethbridge, dahil po isa sa mga top 3, top 4 po na city na kalaban po ng Red Deer sa economy at saka position sa number 3, ay malaking city rin po siya, kumpleto rin po, may mga lahat meron na. At close po yan sa yung heritage, yung World UNESCO recognized na park po dito sa Alberta. Yun po yung Writing on the Stone, na parang mga hudos siya ng mga unang-unang ninuno dyan ng Canada, ay nagkaroon pa ng mga katitinawa po na writing on the stone, ay may mga ukit-ukit po na parang sinulat sa bato. Kaya po tinawag sang writing on the stone. Maganda rin po dyan, pwedeng mag-camping. At very unique din po siya, like mga parang drumheller style na may mga hudos-hudos.
So yan po yung Lethbridge ang nasa sunod na listahan natin. Ay mura din po mga bahay dyan. Nasa around 300 plus din po more or less ang mga pool house, yung parang mga front garage, back garage like that. So yun po, Lethbridge ang susunod sa listahan natin. So ang pangpito natin mga ka-angel ay siyempre yung city on the northeast side po ng Alberta. Yun po yung unique city, na only city in Canada na it belongs to two provinces. Yan po yung Lloydminster. Kaya po belongs to two provinces kasi po some part of the city ay Saskatchewan area, tapos yung other side is belong to Alberta. So kumbaga hati. So bakit po na ganun nangyari? Nung unang-unang historically, yung nung na-create po yung Alberta at saka Saskatchewan as a independent province nung 1900. So yung mga tao doon, dahil nung create niya yung Alberta at saka Saskatchewan, doon dumaan po kasi yung Port Meridian. Ang Port Meridian mga ka-angel ay isa sa mga line, kung yung globe mga ka-angel na ganun, yung mga malay na from north to south ang dating, parang may mga line na ganun. So yung Port Meridian ay dumaan po sa boundary ng Alberta at Saskatchewan. So dito yung boundary Alberta, Saskatchewan, andito yung Port Meridian. So andito naman po yung Lloydminster. Kaya in that case po, yung mga tao doon ay nagkaroon ng pinost nila na pwede bang i-revise natin yung boundary. Pero hindi naman po pwedeng i-revise kasi pag i-revise mo po yun ay hindi na po straight line po yung meridian. Hindi po pwedeng maging ganun. Kasi dahil yung meridian is straight, kaya hindi po naging success po yung petition ng mga tao doon na pwede bang i-revise para mapunta sa Saskatchewan or sa Alberta. So in that case po, ang ginawa na lang po ay kung ano yung madadaanan po ng meridian sa Saskatchewan. Dito naman po sa other side is belong to Alberta. So doon din po yung Lloydminster, yung pinaka-tallest na border po na border mark. Ibig sabihin po yung parang yung tinatayo nila sa isang border na ganun, yung parang semento or any kind of mark na kumbaga for example US, Canada, ganun yung. So doon po mataas po yung kulay red doon. Yun po yung tallest marker in the world, na 100 foot po yata yung taas niya. So okay, Lloydminster po yung ating sunod kasi maganda rin po, magkakaroon din po yata ng Costco dyan mga ka-angel. At based sa aking na mga nabasa ay I think by 2025 they will open that Costco pagka I think kinukonstruct po nila kasi maganda pong location yan. Pagka po kasi galing kayo na Edmonton, punta po kayo ng Saskatchewan, in between siya. So kailangan talaga na may Costco po doon kasi lumuunlad din po yung city. At andyan din po yung isang malaking oil refinery ng Alberta, yung Cenovus. So malaki po siya, is a big city na asset, kaya ganun po. Okay po. So Lloydminster po yung sunod na listahan natin. At pupunta na po tayo sa last two natin na city. Yun yung, of course, wag natin kalimutan yung two major cities po ng Canada. Yung Edmonton ay is a major, top 2 major city po ng Alberta. At andyan na po lahat. They have international airport, they have flights going to the US, Europe area, and some part I think on the Asia soon. So andyan na po lahat. At sa aking tingin ay mas mura po ang gas din dyan dahil andyan po yung oil refinery din po ng Alberta. So andyan po yung I think Suncor. At suburban po ni Strathcona area na malapit po dun sa Edmonton. Andyan po yung Imperial Oil na mga refinery. So malaking asset dyan dahil yun po yung dahilan kaya i-compare ko, nag-travel po kami makanyan, parang mas cheaper po yung gas sa Edmonton area. So going to the last na po tayo, but not the least of course. At inunan ko lang po yung mga smaller city. Siyempre, hindi mawala siyempre yung Calgary, which is the fourth biggest city in Canada. At of course, alam naman po natin yung ganda rin po ng Calgary, closest to Banff.
And of course, international airport is there. At lahat na po ng tinitingnan nyo sa city, same with Edmonton, ay andun na po sa Calgary. So, of course mga ka-angel, at yun po yung mga listahan natin na mga top city po pagka nag-move po kayo ng Alberta. At it's up to you pa rin po kung saan kayo mamili. Pero those are the cities na masasabi kong okay, na balance lahat, hindi kayo maboboring, may work, may mga job opportunities. At kayo na lang pong bahala kung saan nyo gustong mag-move. Lahat po yan okay. At one more thing, sa Edmonton area, North area, is there's advantage pag may background po kayo ng oil, ay petok na petok po kasi andyan po yung oil industry sa northern part, sa Fort McMurray. At andun po yung mga oil refineries na pwede po kong mag-work as an engineer, power engineer, kahit anong klaseng engineer yan. So ulitin ko po yung mga oil refinery nasa Lloydminster, that is sa Cenobos. So yung sa meron din po yata dito sa isang city sa northern part, yung Redwater, Sturgeon. At yung banda dito sa malapit sa Edmonton na, yun po yung Strathcona. Andyan po yung Imperial Oil. So sa Edmonton, dyan yung Suncor. And doon po sa at yung Shell po yata, na oil refinery din ng Shell sa Edmonton area. So check nyo po yan sa mga internet, at pwede po kayo kung check nyo po kung may mga opportunities po na pwede nyo ma-applyan. Apply nyo rin po, try nyo rin po, may background kayo dyan, at maganda po yung bigayan. So yun muna ang video natin mga ka-angel, at salamat po sa panonood. It's just only a short video to make to share the what is Alberta is, kung ano yung mga man dito, at yung mga top city na pwedeng malipatan. At kaya always pray to God mga ka-angel, pray hard it works. Lahat po ng bagay may kasagutan yan. Wag lang tayong magkakalimutan magdasal sa Panginoon natin, at always think positive. So yun po na video natin mga ka-angel. Ingat po kayo lagi. Stay safe, pray hard it works. Ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli po, at may God bless you always. Thank you very much.